Sa mundo ay hindi po natin maiiwasan ang pagkakahati-hati ng mga tao. And that is a reality in the world. Na kahit saan ka magpunta, makikita mo talaga na ang mga tao ay magkakahati-hati at napapangkat-pangkat. And many times, well, there are many possible reasons why. No? Like for example, pwede tayong mahati-hati ayon sa ating mga paninindigan. Siyempre, yung iba yung paninindigan sa buhay. Yung iba naman, iba yung paninindigan sa buhay. Dahil doon, nagkakahiwa-hiwalay tayo. Kaya nga kung minsan, well, we did that a few months ago. That was 2 months. 2 months, more than 2 months ago. It was we had the midterm election of 2025, di ba? At kung nakita mo talaga, hati ang Pilipino. Wala naman talaga yung consensus talaga na mapipili. Talagang consensus. Ibig sabihin, hindi majority, kundi talagang consensus siya talaga. No? Kung 10 yung boboto, siya mang bumoto. Wala namang ganon. 5.5 o 6 pwede. It's a reality we face every day. Hindi lang sa paninindigan, sa prinsipyo din. Pero sa ating ebanghelyo, binabanggit din ni Jesus, sabi nga niya, I did not come to bring peace but division. Para kay Jesus din, meron ding isang pagkakahati-hati ng tao. At paano ito? According to how we value things and people in life. Kumbaga, mahahati ang mga tao according sa mga rangko or how they rank priorities, values in their life. Doon tayo, in fact, doon tayo talaga nakakahati-hati. Kaya sabi ni Jesus dito, maraming mga tao, mas pinahahalagahan nila nanay, tatay, anak. Siyempre, di ba kayong mga magulang, di ba? Mahalaga sila. Pero sinasabi ni Jesus, yung division na ito, mangyayari ito dahil may mga tao na mas pinahahalagahan ang Diyos kaysa sa mga mahal sa buhay. Meron ding mga tao na mas pinahahalagahan ang mga mahal sa buhay kaysa sa Diyos. At doon tayo magkakahati-hati. Ang tanong is, which side do you belong to? And that will be up to us to decide whom do we value much in life. Sino ba yung mas pinakamahalaga sa buhay natin? Alam mo kung minsan, magbabasa po kayo ng Facebook. Oh, for sure, may mga Facebook na tayo halos, no? Pero kung magbabasa ka, kung minsan, nakapagtataka na yung mga tao, pwede nilang i-post sa Facebook na sasabihin nila, my family is my everything. Hindi ba dapat God is my everything? Kung sinasabi mo, my children are my greatest gift. Kumbaga, nilalagay mo, alam nyo yung greatest, it's superlative. Ibig sabihin yung pinakamataas yun eh. Kaya nga, greater, greatest. Di ba? Kung good, my better, my best. And alam nyo kung minsan, I understand where they are coming from, no? Pero you see, kung titignan nyo, to read that in between the lines, there is something wrong with that. Why? Kasi, it cannot be that my father is my everything. There is someone above my father. And that is my God. It's not my mom, but there is somebody above my mom, and that is my God.
So kung sasabihin natin, kung irarangko natin yan, sinasabi ni Jesus, ang pagkakahati-hati ninyo ay yung mga iba, ang Diyos nasa ilalim. Kaya nandun sila. Yung iba naman, pinipili na pinakamataas sa rank ang Diyos. So I hope and pray we discern much with this, no? Kaya kung minsan, sabi ko nga, pag nagbabasa kayo ng Facebook, pag nakakabasa ako ng ganun, sabi ko, iniisip ko, kung my children are my everything, asan kaya ngayon ang Diyos sa taong ito? For sure, God is underneath that. Parang nasa ilalim siya ng mga anak. Pag ganon, may mali. Because your children can never be above God. Your wife can never be above God. Your father can never be above God. Your mother can never be above God. Kahit mama's boy ka, your mother cannot be above God. God is supposed to be on top, always. Kumbaga, walang compromise yan . So when we compromise that ranking, the way we value people in life, doon tayo nagkakahati-hati. Kung minsan nga, nag-aaway-aaway pa nga . Diba? So, on this first day of the week, working day, no? Because the first day of the week, so for us is Sunday, no? So the first working day of the week, no? Siguro tanungin din natin yung sarili natin. Have I been placing God or have I placed God over and above any other person in my life? Kasi kung hindi, dun po tayo nagkakaroon ng problema. Ulitin ko yung tanong have I been placing or have I placed God over and above any other person in my life? Inilagay ko ba o inilalagay ko ba ang Diyos sa pinakatuktok, pinakataas ng kahit o kung sino man sa buhay ko? The challenge always remains why we value these people in life. Let us not forget, on top of them all is supposed to be walang compromise, and that is God Himself.